Isang mapagpala at biyayang araw po o hapon sa ating lahat. Kami po ang Group 3, CG1 and CG2 Section 1. Sa ilalim po ng pamumuno po ng aming bulihin, mabait at magandang si Miss Redulu Insano, magandang pamumuno. Siya yan, no? Nais namin iparating sa inyo kung gaano kahalaga at kaimportante sa kalusugan ng isang pasyente ang pagbibigay ng tamang pagkain sa isang pasyente may diabetes. Higit sa lahat, dapat ito ay masustansya. Ngayon po, nais po namin hingin sa inyo ang inyong konting minuto upang mapanood at mapakinig ang aming maikling presentasyon. Nawa po sa aming presentasyon na ito ay meron po tayong matutunan. Bago po ang lahat, bibigay ko po muna sa inyo ang kahulugan ng diabetes mellitus. Diabetes mellitus refers to a group of diseases that affect how your body uses blood sugar or glucose. Glucose is a vital to your health because it's an important source of energy for the cells that make up your muscles and tissues. It's also your brain's main source of healing. Sa Tagalog po, ang diabetes mellitus ay tumutukoy sa isang pangkat ng mga sakit na nakakapekto sa kung paano gumagamit ang ating katawan ng asukal sa dugo o glucose. Ang glucose ay mahalaga sa inyong kalusugan dahil ito ay isang mahalagang pinagkukunan ng enerhiya para sa mga sel na bumubuo sa inyong mga kalamnan at tissue. Ito rin ang pangunahing mapagkukunan ng gasolina ng ating utak. Good morning, Kampamilya! Good morning, viewers! Good morning, listeners! Muli po kami nagbabalik sa aming programa, Itanong Mo kay Doc. Maglalat po tayong lahat dahil magkakapanayan po natin ang isa sa mga sikat sa lalaman ng nutrisyon at dietetics. Maswerte po tayo at pinuuntakan po niya ang ating programang ito upang siya'y ating makapanayam sa ating talakayan. Excited na ba kayong makilala kung sino ang ating special na bisita sa umagang ito? Hindi na ako makapaghintay kundi pakilala ko na po sa inyo ang ating special na bisita, si Doc Angel. Dr. Rivelo. Hello, Philippines, and hello, Saudi Arabia. Hi, good morning. Good morning, Doc Angel. Good morning to Talaga? Doki-Doki. Ngayon po, Doc, ang magiging topic po natin sa araw na ito, yung mga pagkain po na dapat po natin ibigay o ihain sa ating mga pasyenteng may diabetes. Dapat po, di ba, Doc, yung pagkain na ito ay sustansya at dapat po dapat natin kung paano natin ibibigay ito mula sa agahan hanggang makulan. Ngayon po, Doc, ano po yung gagawin natin? I-introduce natin ang breakfast natin. First of all, gusto ko lang i-introduce before anything else. Nag-set up ko for proper hygiene. Mayroon po tayong pang hand rubbing, preparation for food, hand washing also. And then, lahat po ng ating mga fruits and foods na prepare lahat po is nakawash po sila ng maayos, malinis. I-make sure po namin na bawat inihain namin talagang masustansya para doon sa pasyente natin may mga diabetes. So first, hand sanitizing, of course. Mayroon po tayong hand sanitizer. Okay, ako na yung magmumodelo para sa ating hand sanitizing. First, Doc. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan po, ready na. Ready na tayo, Doc, sa ating kalagayan. Sa hinihanda po namin sa umagang ito is may breakfast po tayo. Breakfast is bread,
with the rosemary chicken. Ang total fat po niya is 17 grams. Cholesterol is 8 grams. Saturated trans fat is 15%. Sodium is 20 grams. Carbohydrates is 9 grams. And also fiber is 8 grams. Sa lunch po natin, salmon with potato and carrots. Meron po tayong total fat, 3 grams, 5%. Trans fat, 0 gram. Saturated, 0 gram. Cholesterol, 30 milligrams, 10%. Sodium, 300 milligrams and 13%. Carbohydrates, 13 grams with 4%. Dietary fiber, 29 and 8%. Sugar, 3 grams. Protein, 12 grams. Meron po siyang vitamin C, vitamin A, calcium, 4%. Vitamin C, 20%, iron, 6%. Doon po sa ating dinner, vegetable salad, quinoa. I don't know kung ano rin pero quinoa. Quinoa is good for option for rice. Total fat po niya is 4 grams, 6%. Trans fat, 0 grams. Sodium, 20 milligrams, 5%. Total carbohydrate, 16 grams, 5%. Dietary fiber, 2 grams, 8%. Sugar, 4 grams. Protein, 3 grams. Mayroon po siyang vitamins, vitamin A, 30%. Calcium, 30%. Vitamin C, 6%. And iron. Sa breakfast po natin, nag-prepare po kami ng turmeric tea. Turmeric tea. Ang turmeric tea is antioxidant, good for digestion. Curcumin, reduce for blood sugar. To manage and maintain a level of blood sugar with diabetic patients. Curcumin present also inner fat accumulation. Curcumin suppress the microplages, antioxidant, and anti-inflammatory. Mayroon din po tayong grape sa lunch, grape juice. Sa grape juice naman po natin, 3-4 talaga sila. Nakakatawa. Hirap pala mag-keeper. Grapes. Okay, ang grapes po, ito po yung products may provide health benefits to type 2 diabetes. Grapes contain resveratrol, quercetin, and other compounds that reduce blood sugar, and higher consumption of grapes as well as apples and berries is linked with the reduced risk of diabetes. That's the grapes. 15 pieces of grapes is recommended for a day to eat for diabetic patients. Glycemic index ranges from 43 to 53, 80 to 80. Eating grapes in small quantities is better than eating brown bread for patient with diabetes. And then mayroon po tayong lemon juice na partner po natin sa dinner. Also lemon juice, it's big help also to maintain the level of blood sugar in the patient and the body patient. Lemon juice, also vitamin A, all nutrients, 29 calories, potassium, calcium, mayaman po siya sa magnesium, good for diabetic, and you can also eat raw lemon aside from juice to maintain the blood sugar level. That's it po.
Okay po, maraming salamat po, Doc Angel. Yung sa ano, yung sa peras. Sa yung peras. Sa yung peras. Ang kahapon ng sa snacks. May question po ako. Tapos na po kayo? Yes po, madam. Ay, tapos na yung snacks mo. Bali po, meron po kaming snacks. Ito po yung peras. Meron pa na. Walang nakasulat eh. Hindi na po. Bali, yung mga fruits po is good for also sa patulad po ng peras. Here's for easy snacking is vitamin A and fiber. Pears can be very tasty and a great fruit to eat if you have diabetes. Their nutritional benefits can actually help you manage the condition as many studies indicate. Pears also have a low glycemic index, so they won't raise your blood glucose too quickly. Ito po yung benefits po ng pears, kaya yun po yung naisip po namin na although lahat naman po ng mga fruits is pwede po siya maging snack. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po mayroon po tayong natutunan sa aming naikling presentasyon. Nawa po pagpapala po ng kanilang mas maating lahat. Maraming salamat po muli. May question ako kay sir. Sir, ay, sa'yo lahat. May question ako kasi mostly, ang pinipray natin food, fresh sa fresh. Strawberry, apple, finger, and ano po? Kill. Okay. Sa mga fresh lahat sila, ang pasyenteng may diabetes is considered sila na mababa ang resistensya nila. Pag mababa ang resistensya, ibig sabihin, madali silang makakuha ng mga sakit. Tama ako? Okay. Ngayon, paano natin maiiwasang magkaroon ng sakit ang isang pasyente na may diabetes pagka fresh food or fresh fruits and veggies ang i-prepare natin sa kanila? Sige sir, sagutin niyo po. Para po sa inyo yung tanong ko. Susunod kayo ma'am. Kailangan po natin i-alon sa kanila, i-serve sa kanila yung price kasi para ma-maintain nga ako yung sugar levels. Para maintain po na hugasan yung mga fresh bago sa i-serve. Hugasan ng mabuti. Pero minsan may mga chemicals, lalo dito sa Saudi, kasi gusto nilang ma-maintain yung freshness ng veggies at saka ng fruits. Paano natin maaalis kaya yung chemicals na meron sa isang prutas? You wash that for the baking soda in the water. Baking soda. Baking soda. Or remove the chemical. May amount po ba tayo ng baking soda? At ilang minuto po natin ibababad sa tubig? Mga 15 minutes to 20 minutes po, Ilan po madam. kaya ang amount ng baking soda? At least 1 teaspoon. Maybe like that, yes, or 2 teaspoon. 1 teaspoon of baking soda for 15 minutes. Ilan po yung amount ng tubig? At least po, At least po, make sure po, mas nakababad po yung mga fruits or yung mga Yung amount ng- vegetables po. Para po mas maganda po. At least po 3 yung quart, mga madam, and at least doon sa 3/4 kilo po. plastic bowl na gagamitin o yung parang maliit na langgan. Or O nakasoak lahat ng yes, madam. Paano po kaya yung mga pamilya na walang baking soda? It's either salt, madam. I think it's also available. Yes po. Or either yung mga vinegar. Yes po. Alternative way po para at least kahit pa paano wala silang pamilya, at least may paraan. Happy naman ako sa sagot niyo. Salamat. Thank you, madam.